Piling ko mga chika, kulang-kulang yung impormasyon na nasagap ni OG Diaz tungkol sa Kim Pao dyan sa content niya na yan. Diba? Kasi mga chika, sinabi niya hindi pa daw umaamin. Well, huling-huli na siya sa balita mga chika. Then isa rin sa nagustuhan ko mga chika, yung todo-todong papuri ni OG tsaka nung mga kasamahan niya sa trailer ng My Love Will Make You Disappear. So mga chika, sinabi niya nga na trailer pa lang talagang nakakakilig na. Talagang malakurian daw yung kalibre ng movie trailer ng Kim Pao. Magandang araw mga chika, Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagtitrending ng mga showbiz balita. So we are back mga chika, today is January, official ng 2025, and of course ang unang pag-uusapan natin ngayong taon ay ang Kim Pao. So mga chika, napanood ko kasi kahapon yung content ni OG Diaz at after a long time mga chika, medyo matagal-tagal na rin, aba, naging topic nila mga chika yesterday, ang Kim Pao. Okay, so ang topic nila mga chika, no, ay kung bakit ayaw pa rin daw umamin ni Kimi tsaka ni Paolo sa kanilang relasyon. Ngayon, knowing the history between OG Diaz and Kim Chiu, I think mga chika, well aware naman tayo na talagang mayroon silang issue. If you could still remember mga chika, mismong si OG yung umamin before na mayroon silang hindi pagkakaintindihan ni Kimi. Diba? Nung inanyayahan niya si Kimi na magpa-interview tungkol nga sa hiwalayan nila ni Xian Lim, pero si Kimi hindi pumayag, tumanggi. At isa pa nga daw dyan mga chika, no, nung inanunsyo na kaagad ni OG Diaz sa publiko na hiwalay na si Kimi tsaka si Xian Lim, kumbaga wala pang official public statement ang Kimchi, diba? Natapos na sila. Pero etong si OG Diaz mga chika, aba, ibinalita na wala na. Tapos na nga daw si Kim Chiu tsaka si Xian Lim. So syempre si Kimi mga chika, pinangunahan siya diba? Private life niya ibinroadcast na kaagad sa lahat. So normal lang na hindi niya kikibuin si OG Diaz. Ngayon mga chika, nagtampo dyan si OG. Kaya as far as I know mga chika, kasalukuyan ay hindi sila nagpapansinan. And most of the time mga chika, kapag kino-content ni OG si Kimi sa kanyang vlog, sa kanyang channel, hindi ganun kagaganda mga kachika yung dating nung kanyang mga opinion, nung kanyang mga komento. But yesterday mga kachika, nung napanood ko, in all fairness, maganda mga kachika yung naging feedback ni OG sa ating Chinita Princess. Kaso mga chika, may mga points lang ako doon na medyo hindi ako agree sa kanya First of all, nung sinabi niya mga kachika, no, na bakit nga daw ba ayaw pang umamin ni Kimi tsaka ni Paolo sa kanilang relasyon. And then mga chika, kinwestiyon niya rin yung pagsusuot ng mask ni Paolo noong umattend ang Kim Pao sa black screening ng And the Breadwinner Is. And kung di nyo pa napapanood yung content na ni OG, panoorin nyo to mga kachika. Bakit daw si Paolo ay naka-face mask pa? Nakilala naman na siya. Obviously, dahil kasama si Kim Chiu. Syempre ako naman, bilang ako lang yung sinabihan, sabi ko, anong pakialam naman natin? Choice yun ni Paolo. Ayan nga mga kachika, yung topic niya sa video, Kim Pao bakit ayaw pang umamin, and then pinag-uusapan nga nila itong pagsusuot ng mask ni Paolo. First of all, feeling ko mga chika, kulang-kulang yung impormasyon na nasagap ni OG Diaz tungkol sa Kim Pao dyan sa content niya na yan. Diba? Kasi mga chika, sinabi niya hindi pa daw umaamin. Well, huling-huli na siya sa balita mga chika. Kasi alam naman nating lahat, diba? Nung bumisita ang Kim Pao sa Rojas City, diba official nang umamin si Paolo Abilino kay Kim Chiu nung tinawag niya si Kimi na palanggata ka. And then Kimi responded with a smile na tipong tinanggap niya mga chika yung pagsasabi sa kanya ni Paolo nang mahal siya nito. Diba? So mga chika, diba iyan harap-harapan ng pag-amin? Wala silang i-deny that day, wala silang binawi sa mga sinabi nila, tuwang-tuwa pa nga sila mga chika. So yung araw na yan mga chika na sobrang memorable sa lahat ng mga Kim Pao fans. Official na pag-amin na yan Ngayon nagtataka ako bakit hindi alam ni OG Diaz yan, considering na siya yung pinakauna laging nakakasagap ng mga balita sa artista. Diba mga chika? And then nung sinabi niya na bakit nga daw si Paolo nagmamas pa, obvious naman daw na siya si Paolo Abilino kahit may takip yung bibig niya. Diba? Kumbaga hindi niya may tatago daw yung identity niya. Dagdag pa na si Kim Chiu yung kasama niya nung gabing iyon. Ngayon siguro hindi rin aware itong si OG Diaz na diba si Paolo Abilino that night ay masama yung pakiramdam. Diba mga chika, tinalakay na natin to, and everyone na naka-attend doon sa black screening na yon, sinabi nila na matamlay nga daw si Paolo that night,
and mukha siyang may sakit. Ngayon, yung pagsusuot niya ng mask na yan, mga kachika, hindi niya objective itago yung identity niya. Diba? Hindi niya objective na wag umamin sa estado nila ni Kimi. Hindi ganun. Kasi sinuot niya yan dahil ayaw niyang makahawa. Ganun lang kasimple yun. Kaya nagtataka nga ako dun sa title ng content niya, Kim Pao, bakit ayaw pang umamin? Diba mga chika? So walang itinatago si Paolo Abilino and si Kim Chiu. Very open na sila ngayon. Diba? Nagkataon lang talagang may sakit si Paolo, and kahit sino naman, siguro kahit si Vice Ganda may sakit nung araw na yan, si Ann Curtis, feeling ko mga chika magmamas din yung mga yan para hindi sila makahawa. And then marami nga rin mga chika yung nagko-comment ng mga fan na nakanood yan sa black screening na yan. Sinasabi nga nila na parang may ubo tsaka sipon si Paolo, kaya iniiwasan niya maitransmit mga kachika yung sakit niya sa ibang tao by wearing a mask. Okay, so ganun lang kasimple yon. Siguro hindi ito na-pick up ni OG Diaz, or hindi ko alam kung alam niya yan pero ginagawan niya lang ng issue. In all fairness kay OG mga kachika, marami rin naman siyang sinabing positive about Kim Pao, diba? Like what I said earlier, this time yung mga opinions niya okay naman. Nag-usapan nga nila dyan mga chika kung gaano ka-sweet yung gesture ni Kimi tsaka ni Paolo sa isa't isa. Diba? Usually kapag nagpe-perform sila nagkakaroon ng pagkakataon na nag-holding hand sila, inaakbayan ni Paolo si Kimi, and then they even hug one another mga chika, na para bang nagbibigay sila ng senyales na mahal nila ang isa't isa. And then dagdag pa nga ni OG mga kachika na agree siya sa paniniwala ng mga fans na ang Kim Pao ay totoong mayroon ng relasyon, dahil nga sa mga pictures nga daw nila and videos makikita na wala na silang wall sa isa't isa. Kumbaga si Kimi tsaka si Paolo ngayon mga chika sa kasalukuyan sobrang komportable na kapag silang dalawa ay magkasama. Diba? Parang wala nang hiyaya mga chika. They're very open to one another. Ayan nga, ipinapalagay nga ng mga fans na mag-on na yung dalawa dahil medyo wala na raw wall. Ay, tsaka na parang very sila, tactile sila sa isa't isa. Yung mga action nila, mga love language kung tawagin. Pang-jowa na, pang-jowa. Medyo affectionate yung mga touch nila, yung ilahan nila, di ba? Especially si Kim. Then isa rin sa nagustuhan ko mga kachika, yung todo-todong papuri ni OG tsaka nung mga kasamahan niya sa trailer ng My Love Will Make You Disappear. So mga chika, sinabi niya nga na trailer pa lang talagang nakakakilig na. Talagang malakurian daw yung kalibre ng movie trailer ng Kim Pao. Kaya nga daw ipinopromote na ito ni OG Diaz mga kachika. So napag-usapan nga rin nila dyan na kahit nga daw ipinopromote na ni OG, sinusuportahan niya yung Kim Pao, pero binabash pa rin daw siya mga kachika ng mga Kim Chiu fan. Mismo napanood ko yun Nung secret screening nga ng And the Breadwinner Is, may kapit ka na agad sa trailer nila. Totoo. Yung umuulan-ulan tapos biglang tumatakbo si Paolo tapos nagkayakapan sila ni Kim. Ang lakas mga Korean. Oo, very girl. Pati mo yan, pinopromote pa ni Tito OG. Tapos yung mga fans naman ni Kim Chiu, parang galit na galit pa sa kanya, mamaloy. Ay, ba't naman galit? Well, hindi ko naman masisisi yung mga fans ni Kimi Machi kasi like what I said din kanina na talagang yung mga previous na mga content ni OG Diaz medyo mahapde yung mga may ikling pahaging niya kay Kimi. Pero ako Machika, personal na opinion ko si OG Diaz kapag ka nagtatampo or mayroon siyang issue sa isang specific na artista, hindi lang naman niya kay Kimi ginagawa yan sa lahat. Okay, kapag ka may issue siya kay Catherine, mapapansin nyo yung mga content niya against kay Catherine. Kapag may issue siya kay Daniel, kay Vice, mapapansin nyo mga chika yung mga sinasabi niya medyo may pahaging, may patama, medyo maaanghang tungkol sa kanila. So mga chika, hindi lang kay Kimi, pero hopeful tayo na sana magkaayos na rin sila. Sana mag-concede na rin itong si OG, kasi I have this strong feeling na siya naman talaga yung nagsimula nung issue na yan. Kasi knowing Kimi, wala namang kaaway na tao yun Ngayon kung totoo man na tumanggi si Kimi dyan sa paanyaya na interview ni OG dahil pag-uusapan nga nila si Xian Lim, I think mga kachika, very justifiable yung ginawang pagtanggi ni Kimi. Diba? That is a personal issue, diba? Sa buhay niya, relasyon niya, and hindi dapat yan isinishare sa ibang tao, lalo na mga kachika kung hindi niya naman ka-close. And I think yan yung dapat na maintindihan ni OG Diaz sa simula pa lamang. O siya mga chika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag niyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out!